Preach the truth that's never sure to preach again. To a dying man as a dying man. Stand for truth that's never sure to live tomorrow. All for him, all for him. Serve the Lord that's never sure to serve again. To a mighty God as a feeble man. Love the Lord that's never sure what comes tomorrow. Live for him, live for him. Now is the time to hear his voice and heed the call amidst the noise. Take hold of flame that lights the way and bring glory to his name. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Let us dare to be true and brave, standing firm amidst the wave, holding high the blood-stained banner of our Prince Emmanuel. Dare to be like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Dare to pray like Hannah, dare to live like Job, dare to love like Jesus, who will die to save our soul. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Will you dare to live? Let us dare to live. I will live for him and him alone. To God be the glory, great things he has done. We praise the King of Kings and the Lord of Lords one more time, giving his name the praise that he deserves. Hallelujah to the Lamb of God today. Happy morning, happy Sabbath day, everyone. Happy Sabbath. Sabbath po. Happy Sabbath, Pastor. Mayong aga, magandang umaga po sa lahat. May buntag sa tanan. We surely praise the Lord, and I thank the Lord for Moving On International Ministries for giving me this rare and yet a wonderful opportunity to be with you today to study the Word of God. Thank you so much, Erwin Ezekiel, for that wonderful song. Praise the Lord for that. So good morning, good evening, wherever you are. We would like to praise the Lord and invite you today as we study the Word of God today. And as you all know that I am in the Stewardship Ministries Department, the action taken by the Southern Asia Pacific Division, that the director for the Stewardship Ministries would be full-time. And so the CPUC and the NOC, for that matter, adopted the action of the higher organization
So the other responsibilities like the legal department, the plan giving trust services was were detached from me, so that I can give full time of my work in this ministries, stewardship ministries department. So for our study today, my dear beloved, it is entitled "Qualifications Are Not Enough," and our key text that was read earlier is found in Mark chapter 10, verses 17 to 22. I'd like to read. Now, as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother." And he answered and said to him, "Teacher, all these things I have kept from my youth." Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, "One thing you lack. Go your way, sell whatever you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me." But he was sad at this word, and went away sorrowful, for he had possessions. Let's bow our heads once again as we pray. Father God, we humbly come before your holy presence. We realize that we are sinners and we are not worthy even to fathom, study, and understand your word. Enlighten our thoughts. Help us, Lord, to comprehend this message and apply this in our daily living as we are waiting for your Son return. May it be that you can use us as conduits of your blessings to help hasten your coming by finishing your work not only locally, but globally to our faithfulness as stewards of thine. Thank you so much, O Lord, for hearing our prayers. In Christ's name we pray. Amen. Ito pong nababasa natin ngayon, mga kapatid, ito po ay ang pagtatagpo sa pagitan ng mayaman, batang pinuno at ni Jesus na binasa natin dyan po sa Marcos 10, 17 hanggang 22. Makikita po natin dyan, mga kapatid, na itong binata na to, he wanted to become one of Jesus' disciples. He applied to be one. So that if you try to look at in our situation today, kapag ang employer, ang mga employer ngayon ay nakapartikular sa mga kwalifikasyon ng kanilang mga empleyado. Kapag nag-hire sila ng manggagawa, kinakailangan nila sila na dapat i-require magsumite ng kanilang transcript of records upang sigurado na sila ay kwalipikado para sa trabaho. Ngayon, mga kapatid, lumapit kay Jesus. Ang mayaman at kabataan ito para sa panayam at mukhang inahayag ng kanyang mga motibo na nais niyang maging isa sa mga disipulo ni Jesus. At dahil po dyan, inaasahan ng mga disipulo, na mga alagad ng Panginoon, na ang mayaman, kabataan na taga-pagmamahala ay pumasa sa interview at siya ay magiging isa sa kanila. Ngunit sa kanilang sorpresa, mga kapatid, at kabiguhan, ang mayaman, kabataan na pamahala ay hindi pumasa sa pagsusulit ng kwalifikasyon ni Jesus. At dahil po dyan,
naramdaman ng mga alagad na dapat ipaliwanag ni Jesus. Kung ano kaya ang mga dahilan. Kung tutuusin po mga kapatid, sa mga panahon na yon, ang iglesia po, ang unang iglesia ay nasa formative years, ika nga. At talagang kinakailangan nila yung resources ng rich young ruler na to mga kapatid. Pwedeng gamitin para sa pagpatayo ng mga simbahan, sa pagpapadala na maraming mga missionaries sa mga entered territories. He was very wealthy. Sobrang napakaraming pera niya mga kapatid. At dahil dyan, ay malaki po ang kanilang ekspektasyon na siya ay pumasa sa qualification test ni Jesus. Pero mga kapatid, hindi. Sabi po ng mga alagad ng Diyos, Lord, that young one was very qualified. If your passing rate is too high, who can be saved? So, yan po ang question nila mga kapatid sa ating Panginoon. Makita natin dyan mga kapatid, perhaps may kulang si Jesus sa kanilang paningin. At kung minsan po nangyari po yan sa atin mga kapatid, sometimes we proudly claim that we are in the Lord's work because we think of our good qualification and not because of the goodness of God. Sobra po ang pagtingin natin sa ating mga sarili mga kapatid. Hindi po natin kinoconsider yung kung ano po ang dapat na qualification na ini-expect po ng Panginoon sa atin. So, diyan makita natin mga kapatid na mahirap sa kanila tanggapin ang katotohanan. Pero mga kapatid, despite po sa kanyang maraming qualification, ang una po dito sa na qualification ng rich young ruler ay yung tinatawag nating earnestness. Ang kanyang kasipagan. Makita natin, base po dyan sa talata, that this young man was very earnest in his desire to follow Jesus. Napakamataas ang kaniyang pagnanasa na sundin si Jesus. Sa salaysay ni Mark, mga kapatid, lumapit siya kay Jesus, tumakbo. Sa versikulo 17, isipin, tatakbo kay Jesus? Gaano tayong magiging masaya kung ang ating mga manggagawa ay puno ng lakas, puno ng entusiasmo, o sige, sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Puno ng enerhiya at laging on the go. No time to delay. Walang sinasayang na oras. At pinapalagahan po natin ang mga manggagawa na ganyan. Ngunit para kay Jesus, ang pagsigasig sa paggawa ng gawain ng Panginoon ay isang kalidad. Ngunit hindi ito sapat. Ay ikalawa po na kwalifikasyon po ng rich young ruler, ang kanyang katapangan, his courage. Talagang matapang ang bata na to. Ang katotohanan na ang iba ay nag-alinlangan na makita si Jesus. Pero ang kabatang ito ay matapang na lumapit kay Jesus. Dumating si Nicodemus upang makita si Jesus sa gabi. Dahil ayaw niya makilala sa dakilang rabay. Kahit siya ay hinahanga. Kaya upang maging lihim, lumapit siya kay Jesus sa gabi. Ngunit ang bata na to ay lumapit kay Jesus sa malakas na sikat ng araw. But being courageous is not enough. You know, we need God's people who are bold and courageous, who are not afraid to be identified with Jesus. God's people who will stand for the right, though the heavens fall.
Yan po ang kailangan natin sa bayan ng Diyos. Na matapang at matapang mga tao hindi natatakot na makilala na kasama si Jesus. Ang mga tao ng Diyos na manindigan para sa tama kahit bumagsak ang langit. Ang mga miyembro ng simbahan na hindi natatakot na magsagawa ng mga pagsisikap sa Ebanghelyo at ipahayag si Jesus sa publiko. Mga kapatid, naalala ko po ang aking karanasan bilang direktor dati ng Public Affairs and Religious Liberty ng Negros Occidental Conference na tumulong sa pakikipaglaban sa mga kabataan, sa karapatan ng ating mga kabataang nag-aaral sa mga hindi Adventist na kolehiyo at universidad para maging exempted na dumalo sa mga klase sa araw ng Sabat. At isa sa mga yon ay ang aking personal na paghaharap kay Dr. Ricardo L. Galiaga Jr., Dean of College of Medicine ng University of St. Tasal, para sa Sabat exemption ng 3 estudyante, si Lasto Bazonona, si Cyril Cyrene Linaw, and Cristil Lowry Yusuya na ngayon ay nakapagtapos na ng kanilang medicine at sila po ay mga doktor na ngayon. At dati po, ng 2018, they were still in their first year. At nagpasya silang manindigan sa kanilang pananampalataya para sa kaso ni Miss Linaw. Napakalaga. Talagang napakalaga nito para sa kanya dahil ma-dismiss siya sa scholarship program ng Provincial Government of Negros Occidental kung siya ay bumagsak sa pagkuha ng mga pagsusulit na naka-schedule po sa araw ng Sabat, at siya mismo ang pumunta sa conference office at humingi ng tulong sa akin. Tinanggap ko po ang challenge. November 2018, bumista kami sa klinik ni Dr. Galiaga sa Doctor's Hospital dito po sa Bacolod City. Tupir tumanggi siyang makipag-usap sa akin. Tanghali na nang buksan niya ang pinto ng klinik niya at ipinatong ko ang makamay ko sa pinto para pigilan ito sa pagsasara. Gusto niyang isara ito, ngunit hindi niya nagawa dahil ang makamay ko ay nakahawak dito at pinigilan itong isara. Sa wakas, pinayagan niya ako. Pagkatapos ay inarap ko ang aming apila na binanggit ang mga batas, ang mga jurisprudence na nagprotekta sa mga karapatan sa kalayaan sa reliyon, particular na may kinalaman sa kaso ng 3 estudyante ng na Seventh Day Adventists na hindi makadalo sa mga klase at pagsusulit sa Sabbath. At bilang tugon, ipipresenta daw niya ang aming kahilingan sa Executive Committee na kanilang universidad. At nang sumunod ng linggo, mga kapatid, pinadala ako ni Ms. Linaw ng scan copy ng sulat na nagbibigay ng aming apila. Sa atin po ay pinakinggan po ng universidad ang aming apila that these 3 students will be exempted from any classes and examinations on the Sabbath day, scheduled on the Sabbath day. And we praise the Lord for that. Now they are doctors. This is the scan copy sent by Dr. Ricardo Galiaga Jr. And I keep this as one of important documents in my office. But the case of this rich young ruler, iba po mga kapatid. Para sa kay Jesus po, ang tinatawag nating courageous spirit is not enough. Hindi po sapat mga kapatid. Makikita po natin yan ang sunod na character, qualification ng rich young ruler is humbleness. Ang kanyang pagkakakumbaba. Ang kabataan na ito ay talagang napakumbaba dahil nang nahuli niya si Jesus, lubuhod siya. Verse 17, anong larawan ng pagkakumbaba? Narito ang isang pamamahala na nakaluhod sa harapan ni Jesus. Inhanga natin ang mga manggagawa na mapakumbaba.
Sa kabilang banda, ayaw natin sa mga manggagawa na mayabang. Sinabi ni Mrs. White na kung magpakumbaba tayo, dapat ay daan-daan nang nagpapalit tayo ng mga kaluluwa imbes na isa. Ang pagpakumbaba ay isang kalidad na kailangan natin, mga kapatid, pero hindi ba yun sapat? Para kay Jesus, hindi sapat ang pagpakumbaba, ang kanyang ikaapat na kwalifikasyon of this rich young ruler is his good judgment in sharp intellect. Ang kanyang mabuti na paghukom at matalas na talino, mga kapatid. Ang kabataan na ito ay dapat ay nagkaroon ng magandang paghukom at matalas na talino. Bakit? Sapagkat habang ang mga pinuno sa kanyang mga araw ay inihayag sa Jesus at itinuri siya bilang isang dyablo. Pero agad niya nakita na siya ay mabuting Panginoon at kinilala si Jesus bilang banal. Ngunit hindi sapat ang pagkilala lamang kay Jesus bilang Diyos. Sa katotohanan, kinilala rin siya ng dyablo. Si Jesus bilang Diyos at nanginginig sila sa kanyang presensya. Hinahanga natin ang mga manggagawa na matalino na nagpapakita ng mga matataas na mga grado sa kanilang transcript or record, nagtatapos bilang cum laude, summa cum laude at anong mga laude dyan sa kanilang mga record. Pero mga kapatid, para kay Jesus hindi sapat ang magandang paghukom at matalas na talino. Ang kanyang ikalimang kwalifikasyon ay, makikita natin yung mga kapatid, his religious life. Ang kanyang buhay na pagka-relihiyoso. Talagang relihiyoso ang bata na ito, mga kapatid. Lumapit siya kay Jesus na naghanap ng buhay na walang hanggan sa pagtatanong, ano ang gagawin ko upang magman ako ng buhay na walang hanggan? In verse 17. Marami ang sumunod kay Jesus para sa ibang dahilan. Ang iba ay lumapit kay Jesus dahil gusto nilang gumaling sa kanilang iba't ibang mga sakit. Lumapit ang iba kay Jesus dahil gusto nila kumain. Ngunit ang kabatang ito ay lumapit kay Jesus hindi upang humingi ng material na pagpapala, kundi para sa kaligtasan na kanyang kaluluwa. Lumapit siya kay Jesus na naghahanap ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang ika-anim na kwalifikasyon, mga kapatid, ang tinatawag nating his faithfulness in keeping the 10 commandments. Ang kanyang katapatan sa pagsunod sa 10 utos. Ang kabatang ito ay dapat na napakamatapat sa pagsunod sa 10 utos. Sapagkat nang sabihin siya ni Jesus na sundin ang 10 utos, ipinahiwatig niya sa pagsasabi, lahat ng ito ay napansin ko mula sa aking kabataan. Pero para kay Jesus, hindi sapat ang pagtupad sa 10 utos. Ang kanyang ikapitong kwalifikasyon ay his sincerity and his resources. Ang kanyang sincerity, ang kanyang sinseridad. Siguradong napakasinsiro ng binatang ito. Inamin niyang may kulang pa siya. Sa salaysay ni Mateo, itinanong niya, ano pa ang kulang sa akin? Ayon sa kay Ginang White and Desire Obedience, inibig siya ni Jesus. Dahil dito. Maraming Kristiyano ang tapat, ngunit kay Jesus, hindi sapat ang katapatan. Sometimes we think that we are good enough. Pero hindi sapat ang katapatan. Paano kung maiwasan ang mahulog sa parimbitang ngayon? Anong uri ng mga bagay ang gayon paman mahalaga?
anong uri ng mga bagay na dapat kong gagawin para sa Panginoon. Kung isipin mga kapatid, halos ay ginagawa natin ang lahat. Paano ang pagpunta sa simbahan tuwing Sabat? Pag-aaral ng 28 is Day Fundamental Beliefs. Pag-aaral ng ating lesson quarterly. Pagbabasa ng ating pang-araw-araw na devotional. Hindi pag-inom, hindi panigarilyo, hindi pagsusugal, hindi pag-uugali ng immoralidad, hindi pagsisinungaling, hindi pagkain na maruruming pagkain, pagiging vegetarian, nagsasagawa ng tamang estilo ng pagsampa, pananamit na angkop, nakikilahok sa Sabbath School, nakikilahok sa women's ministry, youth ministry, at lahat ng mga ministries dyan sa iglesia. At even sa pagsasali sa mga mission trip, hanggat maaari tayong magpatuloy sa listahan ito. Malamang na sasagutin natin lahat ng mga bagay ito ay iningatan ko mula nung ako ay naging Adventist. Ako pang minsan ay sabihin natin sa ating sarili, ako ay more than qualified. Yan po ay sa inyong sariling paningin lamang. Ang kwalifikasyon po ng kabataan ito, na binatang ito, hindi sapat. Hindi sapat mga kapatid. Ang mga ito para maging kwalipikado siya bilang isa sa mga alagad ni Jesus. Sa sarili kong pagsusuri, in my own analysis, this rich young ruler is more than qualified. In my own perspective, my dearly beloved. But you know, Ellen White says in her book, Desire of Ages, page 519, only one thing that he lacked. Isang bagay lang ang kulang sa kanya. But that was a vital principle, mahalagang prinsipyo. Ang kulang po sa kanya, mga kapatid, he needed the love of God in the soul. This lack, unless supplied, would prove fatal to him. His whole nature would become corrupted. By his indulgence, selfishness would strengthen that he might receive the love of God. His supreme love of self must be surrendered. Isang bagay lang ang kulang sa kanya, ngunit iyon ay isang mahalagang prinsipyo. Kailangan niya ang pag-ibig ng Diyos sa kaluluwa. Ang kakulangan na ito, maliban kung ibibigay, ay mamatay sa kanya. Ang kanyang buong kalikasan ay magiging tiwali. Sa pamamagitan ng indulhensya, lalakas ang pagkamakasarili upang matanggap niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pinakamataas na pag-ibig sa sarili ay dapat isusuko niya. Mga kapatid, makikita natin dyan. Ang importanteng mga bagay na kulang po sa binatang ito. He lacked those qualities. He lacked the qualities that could only be measured in the heart. Kulang siya sa mga katangiang nasusukat lamang sa puso. Nasusukat lamang sa puso, mga kapatid. Dahil po sa kanyang puso, yan po makikita natin, kailangan po niya ang pag-ibig ng Panginoon. Indulgence, selfishness should be surrendered. Dapat po isurrender po niya, mga kapatid. At ang pinaka-importante po, ang pag-ibig ng Diyos ay magibabaw sa kanyang kaluluwa. The supreme love of self must be surrendered, must be denied. Indulgence, selfishness, supreme love of self must be surrendered. At ito po ang kampanya ng Stewardship Ministries. Ang puso, hindi ang piso. Mga kapatid, ang pinakapuntarya po ng Stewardship Ministries Education ay ang puso, hindi ang piso.
ang pagbabago ng karakter, hindi ang tithes in offerings o sabihin nating combined offering plan, na ito po ang programa ng ating iglesia as approved by the General Conference in 2002, ang tinatawag nating combined offering plan. Mga kapatid, sabi po ng Mateo 6:21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mabigat po sa damdamin ng binata. Natutuparin ang commandment ng Panginoon. Sapagkat, sabi po na banal na kasulatan sa Mateo 6:21, na kung saan naroon ay iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Naroon sa kayamanan ng binatang ito ang kanyang puso, mga kapatid. Dapat ang ating mga puso ay nasa ating Panginoon na dapat ating i-surrender. We must surrender our hearts, my dearly beloved. So, that makikita natin dyan, mga kapatid, sa Matagaluma 6:16, kung kanino natin inahandog at ipinaglilingkod ang ating sarili o ipinagagamit ang mga bagay na nasa atin, ay siya nating nagiging Panginoon. Maging ng kasalanan tungo sa kamatayan, unang pagsunod tungo sa pagiging matuwid, mga kapatid. So, yan po, mga kapatid, apaka-importante po isang bagay na dapat natin tutunan, kung saan po ang ating mga puso dapat ibigay natin. Ang tunay na problema na mayamang batang pinuno ay ang problema niya ay karakter. Sa kabila ng lahat ng listahan, tila perpekto mula sa pananaw ng tao, ano ang kulang sa kanya? Isang bagay lamang, mga kapatid, ang kanyang puso. Ano po ang patakaran sa kanyang puso? Ang pagkakasarili. Nandiyan, mga kapatid. So what disqualifies this young rich ruler? He lacked the love of God in the soul. His whole nature was corrupted by indulgence and selfishness. He has supreme love of self. Despite of all those qualifications, he flunked the qualification given by God. Ito po ang pinaka-ultimate, ang pinaka-importante po sa lahat, mga kapatid, na i-emphasize ng ating Panginoon. Dahil po, mga kapatid, thrones in his heart was selfishness. But the spirit of prophecy says, ang espiritu ng langit ay ang pagiging mapagbigay. Ngunit ang espiritu ng pagkamakasarili ay espiritu ni Satanas. Yan po, mga kapatid, masakit yan. Pero yan po ang katotohanan, mga kapatid. So dalawang power po. God's spirit, his liberality, versus Satan's spirit, which is selfishness. We have the deeper issue, my dear beloved, sapagkat kayo lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't binigyan niya kanyang kaiisang anak. Binigyan niya po, mga kapatid, para sa atin. Makita po natin dyan the deeper issue, what we call the Lucifer syndrome. And you can notice that in those words, dominante yung letter na I sa gitna, mga kapatid. Lucifer, pride, sin, and selfishness. That is in contrast to the Spirit of God. The liberality of God. Na sinabi po dyan, mga kapatid, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So, the Lucifer syndrome has all those eyes, mga kapatid. I leads to rebellion. I is a declaration of autonomy and separation from God. Now, Isaiah 14, verses 12 to 14, describe the fool of Lucifer, the beautiful angel being. How you are fallen from heaven, oh Lucifer,
Son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weakened the nations, for you have said in your heart. Paano ka nahulog mula sa langit, o Lucifer, anak ng umaga, kung paano ka naputol sa lupa, ikaw ang nagpapahina sa mga bansa, sapagkat sinabi mo sa iyong puso, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So, the spirit of Satan was full of I. Full of himself, self-centeredness, selfishness, and self-love. That's the spirit of Satan. So, mga kapatid, dinidiscourage po niya natin. When the mind is dwell on self, I, me, mine, myself, that is empowering selfishness or self-centeredness. Because the spirit of selfishness is the spirit of Satan. And so, sa aklat na Steps to Christ, sinabi ng mensahero ng Diyos tungkol sa panganib ng labis na pagtutok sa sarili. When the mind dwells upon self, kapag ang isip ay nananahan sa sarili, ito ay tumalikod kay Kristo, ang pinagmumulan na lakas at buhay. Kaya ito ay patuloy na pagsisikap ni Satanas na panatilihin ang atensyon mula sa tagapagligtas. At sa gayon ay hadlangan ang pagkakaisa at pakikipag-isa ng kaluluwa kay Kristo. Yan po. That's the work of Satan. Ano pang sinabi ni Jesus tungkol sa law of nature? In Matthew 7 verses 17 and 18, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. So, ang bawat mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti. Ngunit, ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi mamunga ng masamang bunga, ni ang masamang puno ay mamunga ng mabuti. E makita natin dyan, mga kapatid, na ang puno ng talong ay nagbubunga ng talong. Dahil ito ay talong. Hindi para maging talong. Ang puno ng kamatis ay nagbubunga ng kamatis. Dahil ito ay kamatis. Hindi para maging kamatis. Ibig sabihin, mga kapatid, ang makasariling puso ay magbubunga ng gawa ng pagiging makasarili. Ang mapag-imbot na puso ay natural, na nag-imbot dahil ito ay mapag-imbot. Ang hindi faithful na puso ay hindi makapagtatapat dahil ito hindi tapat, mga kapatid. Ang makasalanan ay gagawa ng kasalanan dahil ang puso ay makasalanan. Hindi tayo, mga kapatid, nagiging makasalanan dahil tayo ay gumagawa ng kasalanan. Tayo ay makasalanan kaya natural sa atin nagagawa ng kasalanan. Mga kapatid, nag-iimbot tayo dahil ang kalagayan ng ating mga puso ay mapag-imbot. Tayo ay makasarili. Dahil ang ating puso ay makasarili, ang kalikasan ng ating puso ay masama. Ito ay natural na lahat ng lumalabas ay masasamang kilos. Ipinahayag po ni Job ang kapos-palad na kalagayan ng tao nang sabihin niya, who can bring what is the impure? No one. Sino po ang makapagdadala ng dalisay mula sa marumi? Walang tao. At sino lang po ang solusyon, mga kapatid? Ang solusyon ay si Jesucristo. Sa Roma 7:25, salamat sa Diyos na nagligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Dito makita natin, mga kapatid, na ang conditional prinsipyo ng lahat ng Christian
liberality makita natin dyan sa John 3:16. Consider, God is love. God's love gave. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay. God gave all. Binigay ng Diyos ang lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng malaya, sagana. God's love gave so freely and abundantly. We have the liberality of the Father. As God showed his love for man, with Christ he gave all heaven, that the moral image of God might be restored in man. His grace in all its vastness is provided for all. Kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. Kasama ni Kristo ay ibinigay niya ang lahat ng langit upang ang moral na larawan ng Diyos ay maibalik sa tao. Ang kanyang biyaya sa lahat ng lawak nito ay inilaan para sa lahat. Sons and Daughters, page 11, paragraph 6. Yes, mga kapatid, pride, sin, pride, selfishness, have I. At, mga kapatid, on the other hand, pakita po natin dyan, na mayroong I dyan sa kay Kristo. There is no problem with I. As long as it was crucified with Christ. Amazingly, the name of Christ in the word crucify have also the word I. There will be no problem with I or self as long as we learn where we put in its proper place. In the I, me, myself must be crucified with Christ. So sin, pride, selfishness, when crucified with Christ, aalisin po ng Panginoon ang ako na yan sa ating kasalanan, sa ating pagmamahal, sa ating pagkakasarili. Kapag tayo ay ipinako sa cross, kasama si Kristo, mga kapatid, we must be crucified with Christ. So that, ano pong sabi dyan sa Galatia 2:20, ang kasalanan, pagyayabang, pagiging makasarili ay kailangang ipako sa cross kasama ni Kristo. Namatay na tayo sa ating sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang karanasan, Galatia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog na kanyang sarili para sa akin. So ang gamot, mga kapatid, sa kalagayan ng pusong makasarili ay si Kristo. Ang cross ni Kristo ay namamanhik, sumasamo sa mapagbigay ng bawat tagapagsunod, magpalang tagapagligtas, because the Spirit of heaven is the Spirit of liberality. The Spirit of Christ kills all narrowing selfishness, the conquering sin of selfishness. Ang Espiritu ni Kristo ay pumapatay sa lahat na makitid na pagkamakasarili, ang nakakapinsalang kasalanan ng pagkamakasarili. At ang pagbabagong ito, mga kapatid, ay madudulot lamang sa pamagitan ng mabisang paggawa ng banal na espiritu. Hindi natin magagawa sa ating sariling kapasidad, mga kapatid. It is only by the working of the Holy Spirit. And so because of this, we have this program in our church. And as it was read and nakita po natin sa video before sa ating tithes and offerings collection, we heard about the regular and systematic giving. The regular and systematic giving, it is empowered by the Holy Spirit. It is intentional. It is based on a habit. It becomes your lifestyle. You give regularly and systematically, it comes from a joyful heart.
is triggered by the blessings over the income. Every time you receive blessing or income from the Lord, you automatically give regularly and systematically to bless the work of God. Locally and globally. In 2002, the General Conference voted this action to approve the term combined offering. It's the name for the simplified offering system, because in the church, we have many offerings, kilometric offerings, but it can be simplified into one offering, the combined offering system, simplified offering system. The combined offering shall be considered the giving system recommended and promoted by the General Conference. And it is easy for us to fulfill our global mission. Based on Acts chapter 1, verse 8, we are to be witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth, all equally rich. Because in the combined offering plan, the 50% is being retained in our local church, but the other 50% is distributed upward to the conference level, to the union level, to the division level, and to the General Conference. We are participating in the work of God locally and also globally. So you have to have this global mindset. Gone are the days that we are thinking only of our local church, our local ministry. That is good, that we are taking care of our local ministry, but at the same time, we are also participating in the global work of the church, and this can be done through our regular and systematic giving, our combined offering plan, and we say 10% or more. That is our promotion, our campaign. We have to act locally and globally. This is our global mindset. In Acts chapter 1, verse 8, it will start as witnesses for God in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So Jerusalem is our local church mission. Judea is our mission, our conference. And Samaria, our union. In the Philippines, we have now 4 unions. And in the division, which is part and parcel of your conference in all parts of the world. And I'd like to bring to you Baan Church, which is now approved by the Southern Asia Pacific as the model church for regular and systematic giving. We have visited their church just at the back of the mission office, Baan Church. I was there on January of this year. We visited the church, and they have the membership of the church, more than 100 members of the church. But as you can see, as they practice the liberality, the spirit of heaven in their giving, you can see their liberality index, their generosity index. In 2022 report, as you can see, the blue bar there is their tithes, and the orange bar is the giving of their combined offering. From January to November of 2003, there's the increase of combined offering plans. So they have no problem with their needs in their ministry, in their local church, because they have more than enough funds. They have 7 care groups, and these care groups are doing evangelistic meeting every month. They are no longer asking funds from the conference or from the mission. And by doing so, they are also contributing a lot in the work of God regionally and globally. As you can see, and the disparity, the gap between the tithes and the offering, for example, in the month of September, they gave their tithes, they remitted their tithes in the conference, 257,000, but they gave their combined offering plan, 373,000. So you see, the generosity, the liberality of God is being reproduced in His people. Selfishness must be conquered, must be overcome. And 2024, the same graph, my dear beloved. They have the generosity index on the month of March, 16.3. In other words, when a member gives 10 pesos as his tithes, a member can give 16 pesos as his offering. Here in Victoria City, one of the churches, we call that Berean Church, they are also practicing combined offering plan. If you compare 2023, the blue bar there is
2023 in their combined offering plan. But this year, 2024, January, March, up to April, there is the increase of the giving of our brothers and sisters in that church and their combined offering plan. Also in 20 Billion Church here in Taculing, a small church. In 2023, that's the graph. Tithes is very high, but the combined offering plan, the COP, is very low in 2023. But when they promoted and implemented giving of faithfulness to God through tithes and combined offering plan, you can see the graph now. From January to August of this year, 2024, in March, there's a little increase, but since April unto August, the combined offering becomes higher. And they plan after 6 months, if they consistently have that COP superseding the tithe income, they will be declared a COP-friendly church, combined offering plan-friendly church. According to their leader, the church elder, Brother Ricky Santiago, they have no problem when it comes to church plan. When there is the youth ministry, when there is the women's ministry, when they have the crusade and the maintenance of the church, no problem at all, because they have more than enough, and they are very active when it comes in their care group ministry. So we have this also in Silay Central Church. This is a big church just near the airport. Silay City is the church. As you can see, their giving practice, the blue bar is in 2023, and the red bar is the current giving of our brothers and sisters, 2024. As you can see, there's a big difference because of the promotion of the program of the Seventh-day Adventist Church since 2002. If you recall, this is in 2002. Matagal na, mga kapatid. Pero bakit ngayon lang ipinimenta? Sabi na mga kapatiran, bakit ngayon ito? Matagal na nga 2002 pa. So, my dear beloved, this real purpose of this faithfulness is to develop character and manifest what truly rules our hearts. We need to understand that the use of tithes and offerings is one thing. The purpose of tithes and offerings is something completely different. Tithes and offerings are used to advance the cause of God, but the purpose of returning tithes and offering is the development of our character. The character of Christ must be perfected in us so that we can be worthy and fitted to be in His heavenly kingdom. So the liberty of Christ is the spirit of heaven. Christ's self-sacrificing love is revealed upon the cross that man might be saved. He gave all that. He gave all. So let us beware of the spirit of generosity selfish. Sometimes we give, many people give, giving to be seen, giving needs. When there is a need, you have to give. Giving by emotional appeals, giving under pressure, giving to win, giving to be remembered. That's not the biblical kind of giving, my dear beloved. And so, giving what is leftover. Leftovers are such a humble things we could not serve to our guests, and yet we serve them to our Lord who deserves the very best. We give to Him leftover time, stray minutes here and there, leftover cash we give to Him, such few coins as we can spare. We give our youth unto the world, to hatred, lust, and strife. Then in declining years, we give to Him the remnant of our life. Dapat mga kapatid kay Jesus ang pinakamabuting makaloob. Ibigay natin sa Kanya, mga kapatid, ang pinakamagandang oras. Pinaka-the best na offerings. Pinakamahusay na gawa. Pinakamahusay na paglilingkod, mga kapatid. Ibigay natin sa ating Panginoon ang pinakamagaling nating mga talents. Pinakamalakas nating katawan, pinakamakatalino nating obra, pinakamakagandang bagay, ibibigay natin sa Kanya, mga kapatid. Huwag namang ibibigay natin yung mga coins, mga ganun na lang mga natitira, mga kapatid. We have to give the best to our Master. Remember, anything less than your best is disobedience to the one who gave His all. May God bless us all today as we ponder and contemplate upon His word. Jesus is coming very soon, and we want to go home to our heavenly home. And God wants us to be involved in regular, in systematic giving.
the giving and the returning of tithes, and the giving of our combined offering plan. Yun lang mga kapatid, wala iba pa. Dalawa lang ay ipropromote namin dito. Tithes lang. At saka yung combined offering plan. Lahat ng mga offering, iisa lang dyan. We are helping the work of God na madaling matapos sa ating lokal at even globally mga kapatid. At tayo we are going home. The Lord has been waiting for us to help finish His work on earth. God bless everyone and happy Sabbath day. Closing prayer. O Lord our God, we come to you in thanksgiving, knowing that we are, and all that we have is a gift from you. In faith and love, help us to do your will. Help us to be conduits of your blessings. Help us that our characters might be formed after divine similitude, that we can be fitted to inherit that eternal life. While we have strength, we have the resources. In all that we are, in all that we have, we dedicate this fully unto even our souls unto you Heavenly Father. Help us to be faithful serving you. In whatever capacity you can use us mightily, dear Heavenly Father. Our profession, our means of living, whatever it is, we always recognize that all of this comes from you. Even the strength, the capability to earn income comes from you. Nothing we own on this life, and we recognize that we are just your agents to manage all these affairs that you have entrusted us. Help us to be faithful when thou comes in the clouds of heaven. It is our joy to meet you in the clouds in the air, and to be with you throughout the ceaseless ages. Bless each one to be here online. I pray for me on ministry, Dr. Erwin Herdenico, and all involved in this ministry. Bless them, Father. Help us to be your instruments
to bless your work, not only locally here in our territory, but at the same time helping your work globally, that your work might be done and that we can go home in that heavenly home, our final home. Thank you, Lord, for hearing our prayers. Forgive us all our sins. In Christ's name, amen.